Mga karos, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayo natin? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, August 3 ngayon, araw po ng Sabado. Bali, itong araw ng Sabado. Yan, payroll po natin. Bali, ito mga karos, meron nga po palang magpapa-ocular visit dito sa Phase 4. Tapos gusto nila makita yung gawa natin dito rin sa Phase 4, yung isang inner na Amy Row House. Kasi kakapanood nila ng vlog natin, yung setup na gustong-gusto nila ay na-execute po natin dito sa na-execute po natin dito sa project natin. So yung setup na ganun ay yung ganun na ganun din po yung plano nila. Gusto nila makita ng personal para magkaroon po sila ng idea. Iba ho kasi yung dito sa video at saka sa actual. Tsaka update na rin tayo mga karos dito sa project natin, sa second project dito sa phase 3. Check natin yung spandrel dito na ikinabit po ng tropa. Kaya ito, check natin din yung reaction ni client, yung magpapa-ocular po sa atin. Check natin yung reaction niya dito sa ginawa po nating Amy Row House. Nakapareha po na naiisip nilang plano. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. And enjoy watching po. Let's go and tara. Kakain tayo. Almusal. Saan ang keratin gold mo? Ha? Keratin gold. Wala na ba dyan? Wala na. Ayun. Ito yung ulam natin ngayon, tulingan, gata. Saka sabaw. Kain. Maray. Okay, good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Nandito tayo sa phase 5. Ayan, may dalawang gumagawa rito. Ayan, nandito si Ricky. Good morning, Rick. Good morning, boss. Ayan, good morning. Bali sa electrical po, umalis muna si Kuya Boy. Bali, pinalipat muna natin doon sa phase 4. Ayan, doon muna siya. Si Marvin. Bin, good morning. Good morning, boss. Ayan, bali ito na nga po pala yung mga nagagawa rito. Ayan, na-floringan na. Tapos bagong linya kami ng tubig, kaya ito inukaan muna namin. Bali, nandyan yung end ng tubig namin. Papunta dito sa toilet and bathroom. Ayan, sa water line. Ayan, bali magpoposte sila rito. Ayan, tapos ito pinadadagdagan ko pa ng asinta yan. Hanggang dyan. Ayan, poste. Tsaka yung asinta dyan sa harapan. Ayan ba? Ben, bawasan mo. Extension natin. Dito nga pala sa extension, bali naka long span na roofing po siya. Pero kung may budget po kayo, mas maganda talaga naka-slab. Pa-slab nyo. Kasi yung TNB naka-slab eh. So mapag-iiwanan. Bali komplikado pa yung drainage niyan, kung saan pupunta yung tubig niyan. So gagawin pa namin ng paraan. So yun lang, no? Pero kung naka-slab kayo, mas maganda yung slab na siya. Yan, kung magpapagawa kayo, yan, naka-isang slab na. Tapos bukas nga pala, ayusin namin pa yung mga problema pa dyan sa second floor, sa bubong. Halos okay na eh. Halos maganda-ganda na. Pero may konti pa tayong dapat ayusin pa. Ito muna yung assignment dito. Yung buhos ng poste, forma muna, tapos buhos. Yan, tapos yung asinta dyan, yung pinadadagdagan lang natin. Okay. Ito. Bali, nandito naman tayo sa isang project natin. Bali, ito yung Mia inner unit. Nandito sa phase 1. Kuya Sandy, good morning. Yan, good morning. Yan pa rin yung trabaho namin dito. Sa extension muna. Bali, may unang naumpisa na rito yung tiles at saka itong ceiling framing. Yo, Richard, good morning po. Good morning. Ito na yung mga nagawa rito. Yan, nakapagbakod na pala. Saan tayo yung dito? Mabo. Kailangan niya na ng ng layout. Sige. Yan, iwanan muna natin sila ng layout dito. Okay na kami rito. Bali, kailangan nila ng mga rito. PVC pipe, pantubig at saka sa sanitary. Bali, yung pinaka magiging setup nga po pala nito,
May maliit na laundry space dito. Bali dito na kami nagbase. Ang sukat nito nasa mga 110 lang. So syempre hindi naman natin to pwedeng i-adjust pa. So dito na kami magbe-base sa pader na yan. Basta may mini laundry space lang si ma'am dito. Kaya magkakaroon ng floor drain dyan, water supply. Tapos sa ref, nandyan yung ref. Nandito yung kitchen sink. Tapos nandyan po yung catch basin sa ilalim. Tapos nandito yung lutuan. Ang bali yung downspout nito, dito namin dadalhin. Tapos yung linya ng sanitary pipe, release ng tubig papunta dun. Ito, nandito. Ayan. Ayan, kailangan maganda performance niyan para hindi tayo magkaroon ng problema. So, kailangan lang nila rito ng mga fittings, elbow, para sa tubig at saka sanitary pipe. Bali, number 3 lahat yung gagamitin namin. Titres. Sige kuya, babalik po ako. Okay. Ayan, tara. Dito tayo sa phase 6. Yan, kamustahin natin yung gawa rito. Eh, si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Okay, bali, meron ng paunang pahid. Itong ating mga kahan, cabinet. Yung pinakabahay niya, bali, ano siya, QDE white. Tapos, tinimplahan po natin yan ng lamp black. Tapos si Louie, ito naman yung ginagawa niya. Preparasyon sa mga pintuan. Grabe, no? Napaka daming prosesong ginagawa. Ayan, no? Yan, pero makinis naman, diba? Makinis ang pagkakagawa. So, ito naman yung minamasilya niya. Yan, bali, syempre naka-base po tayo sa materialis na ginagamit at saka dun sa gumagawa. Ganun naman talaga. Yan ang mahalaga. Okay, bali, nandito rin pala si Kuya Dindo. Yan, unti-unti na natin na pinaayos yung iba pang dapat ayusin dito. Kuya Dindo, good morning! Good morning! Ayan, bali, dyan po kasi ikakabit yung mga cabinet. At least tapos na. Tapos na po yung area na yan. At saka, pag natapos po ito, naikabit yung mga cabinet natin, pati yung mga pintuan na yan, schedule na tayo para sa general cleaning. Magpapa-general cleaning na po tayo and retouching. Pang ano na po yung pang turnover na. Tapos iisa-isahin na po natin yung mga outlet. Isa-isahin na rin po natin tong mga yung faucet, kung may leak or wala, kung gumagana. Ganyan naman po, pati dito sa mga TNB. And isa-isahin po natin yan. Kung gumagana at saka kung may leak. Ayan. Lakas ng tubig, oh. Grabe. Diba? Lahat po yan ay huhugasan po natin lahat yan. Para pag turn over natin, makinang-kinang. Yan, pati ito. Ay, yata nakabukas. May switch yan dito. Ayan. Yan, pati yan. May mga smudge. Okay. Yan. Pati yan, pipinturahan pa eh. Medyo madami pang gagawin. Dito naman tayo sa phase 4. Bali kahapon, yan yung content natin dito. Pinakabit ko na yung mga ilaw. Pati yung ilaw po dito sa ating fence. Tsaka yung ilaw po sa bar counter. Nandito si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Yan, good morning. Ayan, bali, lagi naman makikita nyo sa mga gawa namin. Yan, dito may saksakan para sa CCTV camera. Yan, pwede rin siya ilagay dito banda. Pero para sa amin, mas maigi dito na lang. Kasi sa ganito kaliit lang na harapan ng bahay, hindi mo na gagawing dalawang CCTV camera yan. So, okay na yung isa. Tapos naiba rito sa mga row house na ginagawa namin, meron siyang switch dito. Yung switch na to, ang function niyan dito sa ilaw natin. Minsan kasi naiisip po kasi namin, kapag ka pumasok ka sa bahay, madilim, pag sususian mo, mangangapa ka pa. Kaya binago namin, ginawa namin ng paraan na may switch dyan para rito. Yan, bali si Kuya Boy, transfer siya rito para unti-unti na pong ayusin yung mga outlet dito. Maglagay na ng mga switch, maglagay na pati breaker. Yan, bumili na nga po pala tayo kanina. Yan. So, kukumpletuhin na para mas madali po yung yung access natin sa mga ilaw. Yan, kasi nakaano pa lang po yan, mga naka-splicing pa. Yan, si Kuya Rigor pa rin. Good morning po, Kuya. Morning, boss!
Kuya, may nag-comment ah. Bakit daw yung bag mo laging nakasabit dyan sa balikat mo? Hindi ka daw ba nahihirapan? Hindi naman, sanay na tayo dyan. So kanya-kanya naman eh. Ika nga nung bago ko pa lang talaga makilala yung si Kuya Rigor, nakasabit na po talaga yung bag niya na yan na dyan. Hindi nyo na po yan maaalis sa kanya. Hindi niya na maaalis yan. Okay, bali ito, primer. Dito naman po sa bottom part ng ating kitchen cabinet. So syempre, lacquer primer pa rin. Ayan, bali wala akong kasiguraduhan kung matutuloy sila client ngayon. Gusto ko sana makapunta rin sila para makita na nila to kung sakaling may mga konting changes. Ayan, mapag-usapan namin. Bali, meron pa siyang pinadadagdag po dito. Pinagagawa niya kami ng bed frame dito. Gamit po yung mga tubular. Isa rin po to sa gusto kong maipakita sa kanila kasi itong area na to 2 meter by 4 meter to nung bago gawin. Pero may hollow blocks na, may pader na, syempre liliit na siya ng konti. Gusto kasi nila magpagawa dati dito ng cabinet pero gusto nila nauusog na adjust. Sabi ko kung i-adjust lang din nila, saan pa nila ililipat? Mas maganda nakafix na yun dito. Diba? Tapos nandito yung kama. So may kama po dyan, siguro queen or double size. Huwag kayong mangamba kasi naka-sliding naman to. Kasi baka isipin ng viewers natin na may kama dyan o paano yung pinto, uuntog. So hindi, sliding po to. Kaya mapapansin nyo, papasok ng kwarto, wala na po siyang hamba. Hindi na namin nilagyan. Yan. So, dire-diretso lang trabaho rito. Sabado. Kaya kahit pa paano, marami-rami nang nagagawa. Yes, Kuya Boy. Tapos sana mabili ko na yung 2 ilaw rito para maipakabit next week. Yan. Kaya babalik na lang ako pag may kailangan na. Electrical tape na lang ba? Yun lang, wala lang. Ayan, sige, babalik ako. Mamutubos na isa lang. Yan, meron. 2 yung trigang dyan. Tugang, isa lang. Ay, isa lang yung tugang ko. Okay, check mo na lang. Yan. Electrical tape, wala. Minsan yung maliliit na bagay, yun talaga yung madalas makalimutan. Ito tayo. Tara. Dito tayo sa All Home ngayon. Ayan, bumili tayo ng P5 valve light para dun sa second project sa phase 3. Bali ilalagay ito dun sa may bar counter. Ayan. Ayan, tinetesting mo lang. Tapos meron tayong 3 unit na lalagyan ng shower, ng heater, ng water heater. Ano, okay na ba? Ayun, may ilaw. Ayun, ilaw. Pasmada lang si Kuya. Hindi may tutok. Ayan, meron tayo lalagyan ng mga water heater. Bumili na rin tayo. Sakto, may available. Ito nga po pala yung brand na ginagamit natin. Yan, Sento. Parang yung kanta na Gento, no? Ayan. Tapos mapapansin nyo po dyan, yan, check nyo dyan. Ayan, medyo lumaki na po yung toilet and bathroom niya. Bali, doon po yung shower room. Yes, magkakaroon pa ng shower enclosure, tapos magkatabi yung sa vanity, tsaka yung sa water closet. Ano tawag na doon? Parang box na lagayan. Niche. Yan, niche po yan. Tapos dito naman po banda, ito yung kanyang magiging TV console. Make sure lang na kapag yung bar tool dun sa bar counter, hindi po siya uuntog dun sa cabinet natin kapag hinila. Siyempre mag-a-adjust pa yan, yung tao, uupo. Tapos dito, meron pa tayong space para sa sofa. Ito 4-seaters, dining area. So yan, makikita nyo, kung shelves lang, walang pintuan, pwede naman. Ayan o. Ayan po yung mga cabinet. Ay, yung ganyan lang. Oo. So, mas mahigi pa rin may pinto. Ang ano kasi sa akin, parang nahirapan ako. Unlike yung shelves mo. Nakaparang na, dali na. Yes, yan, conforme naman po kay client. Tapos yung ginamit natin kisame rito, fiber cement board. Yan, fiber cement board yung gamit natin. Pero may insulation pa siya. Yan, pasukin nyo yung loob. Yun ang pinaka gusto mo makita. Yung pinaka loob. Ayan. So, ngayon, kung nag-iisip ka ng gusto mo na meron pang sliding dito para kahit papano meron tayong access for air vent sa likod,
Yan na lang po yung space na may bibigay sa inyo. Hindi, kahit ganitong malit lang. Hindi na pwede. Yan. Dapat sa sa space natin sa likod, kailangan na makakagalaw ng maayos yung tao. Siyempre maglilinis ka diyan, magme-maintenance ka diyan, kailangan makakagalaw. Tapos makikita nyo, ang kama, diyan na po yan sa kinakatayuan nyo. Kung maglalagay ka pa, maliit na lang yung space dito. Parang pagpasok mo, sampa na. Oo. Wala ka nang lagayan po ng unless magpapalagay ka ng mga overhead cabinet. Yun nga lang, sa tuwing bubuksan mo yun, nakaapa ka sa kama. Pero ano po, eto, pwedeng i-double deck lang. Pwede, kaso nga lang. Masigip na. Hindi, Baka- kasi ang gagawin ko, yung kama sa baba, yung mababa, sa floor lang. Aha. Tapos yung mga Pwede. ganito pala. Pwede. Pwede naman. Ang standard na sinusukat natin sa mga loop type na bed, yung hindi mauuntog yung tao. Baka dito, pagka galing ka sa higa, pag biglang liad mo, untog yung ulo mo. Kasi Yan ang tinitingnan natin. Kasi yung kama natin, mababa lang. Ay, mga ganito lang. Alangan. Yan, pag-isipan niyo po maigi. Yan, dyan namin nilagay yung aircon kasi may opportunity pa para sa cabinet dito. Magbabago tayo ng aircon. Ayan. Ayun, kung window type, hindi pwede yung space na yun kasi hindi makakahinga yung compressor ng window type. Kung pag-ano din siya sa gas din. Kung if ever pa maganyan yung window type yung aircon, hindi na siya pwede. Ay, hindi siya pwede kasi yung likod niyan, mga gilid niyan, may bahay, may itatayo na haligi. Kaya ganyan talaga split type. Pero pwede yung gusto nyo, kayo yung mag-a-adjust sa space. Mag-a-adjust ka ng malaki sa space. Parang tuloy na gano'n na ako. Ang kwarto mo yun. Diba? At least kahit pa paano. Ano yun? Pag-isipan niya na lang po ng maigi. Pwede pa naman i- Tagal pa naman po Eh, yan. ganyan, di ba gusto mo? Ano? Oo, ano po? Ang galing. Ang galing. Pero sir, nakaka-amaze yung mga gawa mo. Ang galing. Salamat po. Sabi ko nga, ay, wala pagawa sa iba kay Sir Ah. Basta ito, mahihintayin nyo kami, ma'am. May mga pa naman po. Marami pang nakapila pa. Di ba? Bali, paano po? Maraming salamat. Sir William, no? At saka ma'am... An na lang po. Ma'am Ann. Yan, God bless po ha. Contact na lang. Magpapasa ka agad ako sa messenger niyo. Ingat po. Thank you. Okay, bali, hindi sila yung may-ari nito. Nabanggit ko kahapon na bibisita yung may-ari pero hindi kami natuloy. Ayan, break time na nga po pala. Bali, hindi muna ako magbe-break kasi may kailangan pong bilhin sa phase 6 at saka doon sa phase 3. Ayan, karagdagang materyales. Ganito rin po yung bahay nila na nandito sa block 6 ng phase 4. So, okay na sila sa setup nitong harapan kasi wala namang iba. Hindi naman pwede natin iangat yan. Hindi naman natin pwedeng iusog yan. So, ito lang talaga yung minimum na setup. Tapos dito, kaya pinasyal ko sila rito kasi meron silang idea na gusto nila ganito sa nakikita nilang gawa. Ang problema lang, doon sa likod. Yun yung mga narinig yung napag-usapan namin. Pero yung setup na ginawa ko dito, at saka rito, at lahat ng ito, gusto nila, nakita nila po yung setup na to, okay na okay sa kanila. Ang sabi ko lang sa kanila, medyo komplikado yung maglalagay po kami ng parang laundry space dyan na may air vent na bukas. So wala naman pong kaso yun. Sabi ko sa kanila, pwede natin gawin lahat ng gusto nyo, pero ipapakita ko muna yung actual na luwag ng back extension. So syempre marami rin po silang gamit, kaya ang ibinibigay ko suggestion sa kanila better. Pabor nga sa amin yun kasi meron kaming may papakita sa inyo na bago. So ang mangyayari, ito po ay kwarto, tapos magkakaroon ng sliding to. Open po yan para may air vents, tapos may aircon dito. Kaso nga lang, nung nakita nila yung itsura na ganito na lang pala kaliit, paano naman daw yung aparador? Di ba? So wala na silang lagayan. At saka medyo masikip, mas high maintenance po kasi yung bagay na yan. Prone siya sa ulan. Pero kung malaki-laki nga lang siguro yung row house o may corner area, yung maganda po yun. So anyway, kanya-kanya naman pong idea si client. Tayo po ay gumagawa lang. Kay client po nagmumula lahat ng plano na gusto niya.
Tayo po ay nagbibigay lang ng suggestion at tayo ay nakaalalay lang. Okay, bali, kita-kita tayo ulit mamayang hapon. So, lalabas lang ako at marami pang asikasuhin. Tara! Yun, bukas na si Kuya Johnny. Widening. Kuya Johnny, kailangan ko ng 2 litro pa nito. Babalik ako ha. Salamat. QDE yan. QDE namin. Walang available pala ngayon, sir. Buwakan paraan. Sa'yo galing yan eh. Wala tayong white kasi. Yun ang base natin, white. Wala pang delivery. QDE na white. Oo. Yun ang base natin. Ano ba yan? Hindi natin sunod na rin. Hardware tayo. Si Master Jojo nangailangan pa ng ano ron para sa finishing carpentry. Itong liston, switch, tsaka yung mga console hinges. Bali 630. Yung additional dun. Tapos walang available kay Kuya Johnny na QDE white para makagawa siya ng kulay nung ginamit sa stairs. Ito, 2 pumili tayo para sa P6 naman to. Tara. Kuya, ikaw na bahala ha. Yan. Dahil wala kang enamel, ako ang bumili. Tapos yung sobra, lagay mo na lang dito. Ilan yan? Bali, 2 litro lang yung titimplahin mo. Ay, isang litro lang siguro kasi na. Kaya na? Hindi, ibig sabihin 2 litro kailangan ko na pintura. Thank you kuya, balikan ko mamaya. Okay na po tayo doon kay Kuya Johnny. Ayan, hinatid na natin dito yung pintura. So, tuloy-tuloy lang po sila dyan. Dito naman sa second project, hinatid na natin yung mga additional na binili pa natin. So ito si Master Jordan, nagpabili pa nito, liston, tapos yung concealed hinges para sa cabinet, yung TV cabinet at saka yung sa switch. Tapos nakabili na nga pala tayo ng karagdagan na ng tin shop gray. Bali yung isang box ulit tin shop gray. Ito po yung gagamitin namin sa mga wall. Ayan. Bali meron akong paon ng binili rito, 7 galon, pero magkukulang pa. Ang para dito sa buong exterior wall. At saka sa gagamitin namin dito sa mga cove ceiling. Yan, may 3 pa ilaw yan dito. Tapos naikabit na nga pala yung binili ko kanina. Ayan. T5 backlight, bali 3 ano lang to, 3 feet. Update sa spandrel installation. Ayan oh. Wow. Paganda na lang, paganda. Unti na lang. Bali, pag malapit na sa dulo, yan yung pinakamahirap na part ikabit. Yan. Pero kayang-kaya nila yan. Tsaka dito, ito. Mahirap to kasi may ano siya, may mga puputulin dito sa poste. Ganda. Kapareha lang po ito ng PVC panel kung paano ikabit. Mas maselan nga lang po ito para sa amin kasi mas madali po siyang mayupi. Pag nayupi siya, hindi mo na po siya mababago. So magmamarka na siya. Yung PVC panel hindi naman. Tapos mas mas madaling magasgasan. Pero parehang-pareha lang sila. Yun nga lang, mas mas maselan siya ikabit. Ang kagandahan lang dito, pwede kang umorder ng may air vents. Ayan ay may air vents ganito. Sa PVC panel kasi wala. Yan, dito sa spandrel, pwede kang mag-order para yung init na manggagaling po sa kisame makakalabas. Hindi po siya mainit. Meron tayong insulation malapit na to. Mukhang magkakaroon ng ilaw to na Jo. Makakabitan nila ng ilaw. Ayan, babalikan po natin to. Yan, biglaan punta tayo rito sa SM Tansa kasama si Mrs. Tama lang. Yan, may nasikaso lang tayo. Yan, mag-isa lang kasi si Mrs. pupunta rito. Ngayon kung may sisingit naman natin na magkasama kami na pwede ko siyang samahan, ayan. Mag-alas 4 na po, habol tayo sa update dito sa project namin sa Lumina.
Ano ba itong kinuha mo? Pinasuyo lang to. Ay, pinasuyo lang. Okay. Tara. Balikan po natin yung ginagawa namin dito. Yung sa installation ng spandrel, halos tapos na. Yung topic natin tungkol sa wall, ipagpapatuloy na lang po ito sa susunod na linggo. Ayan, bali day po tayo bukas, araw ng linggo. Bali, ito nga po pala nakamasilya niya. May mga nag-comment din tungkol dito. So, magbibigay tayo ng idea. Bali, Acrytex cast, yon mas maganda yon kaysa sa skim coat. Ang problema, sobrang mahal na nun. Yan, bali yung ginawa po namin dito, napaka-quality na yan. Hindi na po yan tatagos sa pader. Yan po kasi dining area. Aalagaan natin dyan yung loob para hindi lumobo yung pintura sa tuwing malakas yung ulan, kasi medyo malaking wall na po to. Mas malaki yung i-absorb niya na tubig kapag umulan ng mga ilang araw. Pwedeng yung pintura na preparasyon natin dun sa loob, pwedeng magbakbak or pwedeng lumobo. Kaya ginamitan natin to ng quality ng mga materyales at saka pamamaraan. Yan, Acrytex cast, medyo mahal na po kasi siya, pero kung may budget pa, mas maganda. So skim coat, okay na siya kasi magta-top coat naman tayo ng acrylic emulsion dyan. Kaya mas maganda yan, kakalabasan, di ba? Okay, bali spandrel. Yan. Nagkakabit na po tayo rito ng ilaw, yung surface type. So syempre, mas maganda rito surface type lang. Yan, ganyan po yung surface type naka-emboss. Kasi pagka mga pin light, mahirap pong gatlaan ang yero. Yan, wala po tayong pambutas niyan. Tsaka hindi po maganda kapag binutasan natin siya. So butas lang, kasing laki lang ng wire. Yung papasok lang po yung wire. So ito yung ginamit namin. Ito nga po palang hawak ko, busted siya. Ibabalik ko siya sa ibabalik ko po siya sa all home. So yun lang maganda, no? Malapit lang natin siya binili, kaya malapit lang din po natin siya may babalik. Madali lang. So ganyan. Hindi na ako gumamit ng tricolor dito kasi mas maganda rito yung yung alternate daylight at saka warm light. Tapos nagkulang nga po pala ako sa ilaw rito kasi nakalimutan ko may pinadagdag at pinahabol pala si rito, si laser. Yan na, bawat gitna ng poste pala merong isang ilaw. Kasi nung ginagawa pa lang nila to, nung binili ko yung mga pin light, wala pang mga naka-hosling wire. So ayan po, balik ko lang tayo ng dalawa pa. 14 lang yung nabili ko eh. Yan, 16 na surface type na ilaw pala yung kabuuan na nandito sa kisame, dito sa may fence area. Yan, check natin. Yan, parang meron pa rin siyang edging bawat poste, pero yung iba wala pa, hindi pa nila nalalagyan. Yan, wala pa rito. Tapos pasadya nga po palang nilagyan nila ng ilaw dyan. Yan, request nila sa amin. Pero sabi ko nga kahit wala na, pero gusto nila na magkaroon ng ilaw yan. At kaya ginawa po natin, ayan, nagabang tayo ng electrical pa dyan. Electrical wiring para sa pailaw. So tumama na siya dun sa dulo ng airvents, pero wala namang kaso yun. Pero kung wala, okay lang sana kasi mapormantingan yung spandrel. Pero kahit na may ilaw, maganda pa rin, basta maganda yung pagkaka-install lang. Linis, oh. Na ganyan po yung magiging dating niya. So daylight, alternate, warm, tapos daylight. Yan, naka-alternate siya. So kulang nga lang, hindi lang natin makukompleto. By next week na lang yung installation ng iba. So, kamustahin naman natin yung ating TV console. Yung pagpasok dito sa main door, hindi na kami gumawa ng header. Ang pinaka naging header ng TV cabinet, so doon na rin po sa may cove ceiling. And naglagay kami ng 3 small pin light dito. Tapos naka wall fluted panel din po yan. Yan naman na yung nauuso ngayon, modern na. Tapos sa pinto, meron pa sa gitna. So lahat siya may pintuan. Tapos yung binili natin na T5 bulb light kanina, ayan, nakakabit na rin. O, di ba? Paganda na ng paganda. Hindi ko alam kung nakahagip ni client tong ginawa namin. Ayan, meron po siyang mga shelves dito. Ayan, kung nanonood po kayo ma'am, ayan, maraming lagayan. Pati dito, meron yan. Pero bibili na lang po kami ng lagayan ng mga bote ng wine. So
So bibili kami ng wine rack, ikakabit na lang po. Tapos tatanungin ko rin siya kung gusto niya pang lagyan din ng wine rack dito. So ikakabit na lang. So yun naman na kasi nauuso ngayon. Kasi kapag gumamit pa tayo ng plywood dyan, so kakain na naman siya ng space. Yan. Bitin lang po sa ilaw. Pero kahit pa paano, may ilaw na, di ba? Ilang piraso lang yung kulang. Pwede na bang buksan? Testing? Okay na? Meron pa. May kakabit pa na isa. Kakabit pa ba yan? Ito pre. Sige. Wala tayong electrical tape eh. Ayun. Ayun yung ilaw natin. Wala na ba electrical tape dyan? Ubus na. Ano pre? Abot po ba yun yung binigay ko? Konti na lang. Yan, bali, nagkulang lang kami rito sa gilid. So, 1, 2, 3. Pero dito banda, halos okay na. Yan, meron din dito. Request nila yan. Yan dito sa pinakabulada natin. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Sabado. Yan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, God bless. And always, ingat po tayo palagi. Ito, paalam po muna. Ayan na yung ating spandrel ceiling.